Sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated, nasimulan na ang paghahatid ng mga NFA rice sa mga lokal na pamahalaan. Bukod dito, sanibuwersa naman ang Agriculture Department at COMELEC para sa pag-a-apply ng exemption ng LGUs para makapagbenta ng murang bigas. Si Vel Custodio ng PTV Manila para sa Balitang Pambansa. Itinurn over na ng Department of Agriculture sa ilang mga local government unit ang bigas ng National Food Authority sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated. Bukod sa food security, layunin itong paluwagin ang mga bodega ng NFA para bigyang daan ng mga papasok na lokal na ani ng mga magsasaka. Ito ang mga sako ng NFA rice na nakatakdang i-release sa mga local government units nagpakita ng kanilang interes para kumuha ng NFA rice kasunod ng deklarasyon ng National Food Security Emergency sa bigas. Sa ngayon, 67 LGUs na ang nakipag-ugnayan sa FTI para maging NFA rice distributors. 1,000 sako ng initial withdrawal ng NFA rice sa warehouse sa Valenzuela. Ibibenta ang NFA rice ng 33 pesos kada kilo sa mga LGU, habang maaari itong ibenta ng mga LGU, government agencies at GOCC sa mga mamimili ng hanggang 35 pesos per kilo. Nagdesisyon naman ang lokal na pamahalaan ng San Juan City at Camarines Sur na hindi na sila magpapatong ng 2 pesos para sa gastusin sa logistics. Kaya mananatiling 3 pesos ang bigas na kanilang ibibenta sa masa. Sa Lunes na ang rollout ng mga NFA rice sa mga nasabing LGUs. Papayagan ng DA ang reselling ng NFA rice, pero hanggang 2 piso kada kilo lang dapat ang magiging patong nito mula 33 pesos. Maglalabas sa mga LGU ng guidelines para rito. 150 metric tons ng NFA rice ang target maibenta ng DA sa loob ng 6 na buwan. Bukod pa rito, naglaan naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng malaking pondo para bumili ng bigas sa mga lokal na magsasaka. Napagkasundoan namin sa NFA Council na mamimili tayo ng palay this year 2025 ng minimum ng 23 pesos per kilo at pwedeng umabot ng 30 pesos per kilo, depende na sa market. Naglaan din ang ating mahal na Pangulong na si President Bongbong Marcos ng 9 billion pesos para makabili tayo ng palay mula sa ating mga farmers. Karagdagang pondo ito mula noong nakarang taon. Kaugnay naman ang campaign period sa Marso para sa darating na eleksyon. Nakikipag-ugnayan na ang DA sa COMELEC para makapag-apply na ang mga LGUs ng COMELEC exemption sa pagbibenta ng NFA rice. Tiniyak naman ng Metro Manila Council at Camarines Sur LGU na hindi nila gagamitin sa pamumulitika ang murang NFA rice. Samantala, nilinaw ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na isolated case lang ang bukbok na nakita sa Kadiwa Store sa Quezon City. Pinahold yung selling nun dahil nung pagbukas nga, may nakitang konti, di ba? But then hindi nga namin alam, iniimbestigahan bakit tinuloy yung benta when it was actually pinastop yung benta. Mas higpitan pa ng DA ang pagbabantay sa mga ibibentang bigas kasunod ng insidente. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa.